Kaibigan, meron ba kayo nabalitaan na may tao na tulog lang tapos hindi na gumising? Actually, common ito na marami namamatay habang natutulog. Okay lang pag old age na, matanda na, peaceful yung pagkamatay. Pero ayaw natin yung bata pa at a young age, 30, 40, 50s, may namamatay habang natutulog. Tingnan natin yung mga top causes. Bakit to nangyayari? Paano iiwasan? How not to die while asleep. Diba? Sabi nga, every gising is a blessing. Ito yung mga possibilities. Isa-isahin natin. Pwede sa puso, pwede sa baga, pwede sa gamot, pwede na overdose. Number 1, kadalasan, base sa mga survey, medications. May ininom. Baka na-overdose, ng kamali. Minsan na may mix. Kahit yung mga simple ito, mga simpleng pamparelax, pampatulog na gamot, naghalo-halo sa pain reliever, nangyayari yan sa pain reliever, sedative, yung iba yung para sa kirot, meron pang illegal drugs konti, kaya meron na overdose, may namamatay, lalo na sa mga celebrities. Kaya ingat sa sobrang gamot. Meron din namamatay habang natutulog, malakas humilik. Common to. Obstructive sleep apnea. Yan, no, hindi siya. Pag natutulog, lakas maghilik. Nagsasara yung lalamunan, hindi makapasok yung oxygen. Pag hindi makapasok yung oxygen, tataas yung carbon dioxide, dapat ang sintomas nito, hihingalin, malakas humilik, mahirapan huminga. Kaya lang, natutulog siya eh. Kaya hindi na niya alam yung sintomas. Hanggang maantok na lang, makatulog, hindi na magigising. Yan. Sudden cardiac death. Usually, malaki yung leeg at overweight. May gamutan sa sleep apnea. Merong makina pang nilalagay CPAP. Meron din ibang sakit sa sleeping disorder na pwedeng makamatay. Meron yung sleepwalking, parasomnia, sleepwalking, delikado sleepwalking eh. May kilala ba kayo? Usually very stressed. So, natutulog, tapos tatayo, maglalakad, pero tulog siya. Usually, memorize niya yung bahay niya, magugulat ka na lang, madumi yung paa niya, naglakad sa garden. Kaya delikado, mamaya maglakad siya, mahulog siya, mapunta sa traffic. Sleepwalking is dangerous. Okay? Meron din binabangungot. Sa sobrang bangungot niya, nahulog sa kama. Pwede yun. Binangungot, nahulog sa kama, tumama yung ulo. Kaya nga ako, pag natutulog, kailangan may silya kayo sa tabi. May silya. O may kaaway, may kasuntukan habang natutulog. May silya para paghulog. Kasi kala nyo mababa yun, nakakabali ng kamay yun, lalo na pag sa ulo tumama. Meron ding trauma. Anong ibig sabihin ng trauma? Natamaan ng ulo, nasuntok, nabagok, nahulog. Okay, natumba siya. Okay, may nangyari, tumama yung ulo niya. Tapos, siyempre, pag tumama ang ulo, masakit ang ulo, may konting sintomas. Kaya nga kami mga doktor, pag may head trauma, ayaw nga patulugin yung pasyente. Di ba? Sabihin, gusto na matulog ng pasyente, ayaw patulugin. Kasi nga, yung iba, tinutulog yung after the injury. Na-injure. Tinulog, dumugo. So, hindi mo alam, dumudugo. Paano tulog siya eh? Hanggang tuloy-tuloy na lang ng brain hemorrhage. Pero kung ginigising mo, ayaw magising, baka may brain hemorrhage. Kaya sinasabi nga, ino-observe muna. Sini-CT scan, ginigising. Kasi minsan, yung pagdugo, hindi agad-agad. Hindi yung pagbunggo, dudugo agad. Minsan, after 6 hours, after 24 hours. So, binabantayan yan. Magsusuka ba, sasakit ng ulo. Yan ang mga bad sign na may dugo sa ulo. Common natutulog, cardiac arrest. Maraming klase. Cardiac arrest is huminto ang puso. Maraming dahilan. Pwedeng heart attack, pwedeng sa baga. Tingnan natin mga dahilan. Number 1 is heart attack. Di ba? Nabarahan yung puso. Okay? Na-stress. Na heart attack. Marami na mamatay from heart attack. Kasama rin yung bangungot. Yung bangungot, minsan, cardiac arrhythmia yun eh. Nagloko yung tibok ng puso.
Normal ang tibok, natutulog, ayan o, nagbago, atrial fibrillation, atrial flutter, ventricular tachycardia, heart block. O, bilang cardiologist, ito, pag yan nangyari, delikado, deadly. Yan o, cardiac arrhythmia. Bumagal ang puso, nawalan ng blood supply, bumilis. Pag sobra bilis kasi, hindi na rin effective yung puso. Yung puso, dapat yung pumping mga 60 to 100. Yan, may lumalabas na dugo. Pero kung sobrang bilis, pag 250 beats per minute, parang nanginginig na lang yun. Parang nangingisay na lang. Wala nang dugo umaakyat. Hindi na nakakapump maigi, nanginginig na lang siya. Gusto mo, may tibok na talagang nagdadala ng dugo sa buong katawan. Meron ding namamatay sa heart failure. Mahina ang puso, pahina ng pahina. Weakness, paralysis, weakness, fatigue, pain, persistent cough. Kaya lang, tulog nga yung pasyente habang nagka-heart failure. Hindi mo alam eh. Kaya namamatay habang natutulog. Symptoms of heart failure. Meron din na stroke. Yan, no? Natsambahan kung kailan natutulog mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. Doon pa nangyari yung stroke. Sudden death din. Meron naman baga. May sira ang baga. Ito, mga sakit sa baga. COPD, emphysema, lung cancer, pulmonya, embolism, asthma, umatake habang natutulog. Okay? Baka nasobrahan ng carbon dioxide, kulang sa oxygen sa lugar ninyo. Hinihingal. Paggising yung tao, humuhuni, hinihingal, magbo-blue, pinapawisan. Ang problema nga, tulog eh. Diba? Kaya hindi pwede matulog ng may sakit. May sakit, dapat nababantayan, okay ba? Okay ba siya? Ayos ba yung gamot niya? Dapat ba nakataas yung unan? Dapat ba maganda yung hangin? Lahat yan inaayos. Diabetes, delikado din. Okay, ayan o. Type 1 diabetes, may tinatawag na, ito po tingnan nyo yung pangalan dead in bed syndrome. Nakakatakot yung pangalan. Namatay sa kama syndrome, dead in bed. Common to sa diabetes, 5%, diabetes-related type 1. Yung iba, baka daw bumagsak blood sugar. Yung iba, hindi naman bumabagsak blood sugar. Basta diabetes lang pagkita nila, bigla na lang namatay. Ito, nangyayari ito may nangyayari sa motel. Merong mga pumupunta sa motel, nabalita to sa Maynila. Siyempre, natulog sa kotse. Ito talaga pinakadelikado kayo mga drivers. Ako, grabe. So, sa motel, di ba, meron parking sila, may driveway, sarado. Gusto magpalamig, natulog, nakabukas yung sasakyan. Sarado yung driveway. So, yung carbon monoxide ng sasakyan, nahingan nila ulit. Sarado patay. 1 to 2 hours patay. Okay? Sa mga parking lot, sa mga mall, SM, lahat ng mga mall dyan, meron tayong mga parking lot sarado, walang open air. Ang daming driver, gusto magtambay sa loob ng kotse, nakabukas yung makina. Mabuti malaki lang yung parking lot. Kasi kung maliit yung parking lot, binuksan mo yung kotse mo, pwedeng mamatay yung tao lahat doon. Pati yung mga security guard, pwedeng mapahamak lahat. Kasi nga, puro carbon monoxide, kotse umaandar. Puro carbon monoxide, pwede rin sa iihaw. Puro carbon monoxide, walang oxygen, mahihilo, mamamatay. Ganito sintomas mo na, headache, blurred vision, shortness of breath, confusion, chest pain. Kaya lang, pag natulog ka doon sa kotse, yun ang problema eh. Di mo na alam. Pero pag namatay ka sa carbon monoxide poisoning, maganda yung mukha mo, mapula. Parang may makeup. Kaya mapula. Ganun nangyari. Pero, namatay na. Nangyari na to eh. Meron din namamatay choking. Sobrang lasing, pagsuka, nalunod dun sa suka niya. Nagkumbulsyon, pwede rin. May pagkain na bara, pwede rin. Meron din namamatay from epilepsy. Nagkumbulsyon habang natutulog. Pag kumbulsyon, nahirapan huminga, nagloko yung tibok ng puso. Okay? Yan ang mga possibilities na paano tayo iiwas. Alamin kung may sleep apnea ka, kung humihilik.
Kung may head injury, sabi ko, baka may dumugo sa ulo, bantayan, huwag i-ignore. Pag may mga sakit sa dibdib, hirap huminga, siguraduhin okay ang puso, okay ang baga, pa-check sa doktor. Yung mga gamot, dapat alam yung gamot, huwag pinaghahalo, yung pampakalma, antidepressant, para sa kirot. Pag sinama mo tatlong ito, yan ang deadly. Pwede may mangyari. Alagaan ng puso, check up kasi maraming mga sakit, heart failure, arrhythmia, heart attack dahil sa puso. Sana po nakatulong tong video natin. Ingat po tayo palagi na para walang mangyari, para safe ang ating pagtulog. God bless.